Hi guys. So it's been couple of weeks. This is the last video I've posted. I've been struggling a lot mentally, and yun, I feel like it's too heavy for me to take a video and this and that. So yun. And today I will resume taking videos, and I'm gaining some confidence again, and but something broke that confident again, which is sad kasi ilang araw pa lang ako di ba nagpo-post, then nag-stop ako kasi I've been feeling heavy, and one way to cope it is to keep quiet and think about it. I guess I don't know. Isa sa mga ginagawa ko is watching movies and series. Di na nga ako nag-anime currently kasi ewan ko, nawalan ako ng um, passion for or love for anime lately. Then ayun nga, as I've said, may nangyari kasi kanina na unexpected, and dahil nga nagigain ako ng stability ng mental status ko, mental health ko, parang na-break niya at some point. Hindi naman some point, na-break niya talaga, as in. Kasi diba, I'm working at a I'm working in a healthcare institution. Then there's this one doctor na nag-text sa phone namin na kung magkano daw ba yung coverage niya sa PhilHealth. Yun yung pagkabasa nung cowork ko. Sinerch ko kasi nakauwi na yung patient na yun, and chinek ko yung history ng patient, and ayun nga, may coverage siya ng PhilHealth. So sinabi ko dun sa kasama ko, sa cowork ko, kung magkano yung coverage niya sa PhilHealth ng doktor. Then ayun, yun yung nireply niya. Pero it turns out, hindi pala PhilHealth yung tinatanong nung doktor. Ang tinatanong pala niya is coverage niya sa PhilCare, which is insurance or HMO nung pasyente. Mali lang pagkabasa ng katrabaho ko. So, mali yun na sabi niya talagang coverage. So, ayun, tumawag yung doctor na yun. Then, ang sabi niya, nagre-reklamo siya. Like, irate na siya. Or like, paano ba sabihin? Galit talaga. As in, na bakit daw ganun lang kaliit yung coverage niya, ganun yung ginawa nila. Like, di ko na i-disclose kung ano yung ginawa or yung case ng pasyente. So, ayun. Then, sabi niya, konti na lang magre-reklamo na ako dito sa HMO na to or sa insurance na to dahil medyo mababa nga yung rate kapag yun yung rate niya. Pero nagkamali nga kasi yung
pagkabasa ng kawork ko na imbis na insurance, yung HMO ng pasyente yon, ang pagkabasa niya PhilHealth. So, ayun, nagkamali talaga kami sa part namin. And, ayun, pinasa sa akin nung kawork ko yung call ni Doc. Kasi nga, hindi niya alam sasabihin eh. Kasi medyo bago-bago pa lang siya. And, baka ngayon na lang din na encounter yung magtanong yung doktor with regards dun sa professional fee nila sa insurance ng pasyente, ganun. So, pinasa niya sa akin. Sabi ko, hello po Dok, with regards po kay patient, ganito, ang PF niyo po, professional niyo po, fee niyo po is ganito. Ano ba yung, bakit ganito? Sabi niya ganyan. Ang baba naman nung coverage ng HMO niya. Kunti na lang magre-reklamo na ako sa HMO na to. Sabi niya, karon. Sabi ko, Doc, hindi po yun yung coverage. PhilHealth coverage po yun. And yung coverage niya po for that insurance is ganitong amount. So, sabi niya, ano ba yan? Bago ba yan? Bago ba yung kausap ko kanina? Sabi niya ganun. Ang sabi ko, opo, Doc. Then sabi niya ganun, kung ano, turuan nyo sabi niya ganun. Parang sinasabi niya na, paano ba? Turuan niya siya. Kasi, inulat niya ulit yung, konti na lang magre-reklamo na ako dahil sa rate niya nga for that insurance. Sabi ko gano'n, opo Doc, sorry po. Bali Doc, inulit ko na lang na yung coverage niya sa PhilHealth and yung coverage niya sa insurance. Sabi niya gano'n. Muryot pala kayo sabi niya gano'n. Sa mga hindi nakakaalam ko ano yung muryot. Morit. Yun yung meaning ng morit or baliw. Ganun. Morit pala kayo Bakit yung PhilHealth yung sinabi niyong coverage? Sabi niya ganun. So, I was shocked. And di ko alam talaga kung anong i-reply ko or sasabihin ko sa kanya. Speechless ako. Ang nasasabi ko na lang is, opo Doc, opo Doc, opo. And habang nagsasalita siya, yun na lang din talaga nasasabi ko, opo, Doc. Ganon. Kasi, na-shock talaga ako dun sa sinabi niya, muryot ka ba? Kasi, doktor siya So, oo, nagkamali kami sa part namin na hindi talaga na-check na hindi pala PhilHealth coverage yung tinatanong niya. So, pwede naman niya ulit or pwede naman namin ulit i-text sa kanya yung tamang coverage. Then, pwede naman din niya ulit itanong kung magkano talaga or i-confirm ng pangalawang beses kung magkano talaga yung coverage niya nang hindi nagsasalita ng ganong term or ganong word. So, ayun. Nasad lang ako. Talagang, katabi ko pa naman yun, yung bago namin na yun. After, kung yung call, hindi talaga ako makakibo or like, parang nawalan ako ng gana. Kasi, nakaka-degrade naman kasi yung sinabi niya. Like, okay lang naman din magkamali. That's fine. Kaso lang, with those words, it can shatter someone's confidence and
someone's mental state, of course. Especially doctor pa siya. Di ko alam kung anong or paano way ko siya sabihin na na, na ano ba, parang wala, nakakasad lang. After 30 minutes siguro dun na ako nakapagsalita ulit after that call. Kaya nakausap ako nung kausap nung doktor na yun. I can't. Hindi ako sensitive. Pero yung mag-lash out ka ng ganun, yes, may reason. Kaso lang, uncalled for. Like, ang liit na bagay. Sorry ha. Alam ko malaking bagay kapag pera. Pero, kapag in general mo tignan, ang dali lang i-confirm ulit eh. Ang dali lang i-question kung bakit ganun. So, ayun. Sana mag-ingat tayo sa mga words na binibigkas natin. Sinasabi natin sa iba. Ganon. So, yung iba kasi is below the belt or out of line na talaga. Uncalled for, off talaga, ganon. Sana maging mindful tayo sa mga sinasabi natin. Especially if hindi naman necessary talaga yung sabihan mong ganun yung isang tao. Siguro precious yung time niya na busy siya that time or like wala na talaga siya sa mood dahil may nangyari or what, or like hindi talaga maganda yung casing ni Doc. Pero ewan. Shinare ko din naman siya sa mga ka-close kung kasama ko sa work dun sa department namin, especially dun sa halos ka-age ko lang na sa pinaka-department namin, and dun sa isang department na naka-close ko yung sa dalawang department pa pala. Pero ayun, then ano pa ba, by the way, yung co-work na sinasabi ko na yun is medyo hindi talaga din nakikinig or like parang mabagal siya talaga mag-take, and I respect that. I understand that. Pero sana nakikinig din tayo. Nakikinig naman siya pero labas din sa isang tenga niya. So, ayun.
Pero alam ko naman na matitake niya na rin naman lahat yun. Siguro na-overwhelm lang siya. Kaya ganon. Kasi lahat kami sa billing is babae eh. Baka mamaya napipressure siya na or like na-awkward siya na uy, mag-isa ko lang na lalaki dito. Ganon. I don't know. Or may problema lang talaga siya. Ganon. Hindi ko na din alam. Pero I hope na never na ulit mangyari yung ganun. Kahit nga ako sa work ko na to, never akong sinabihan na muruyot ka ba? Muruyot ka eh. Or hindi naman muruyot ka eh. Muruyot ka pala. Muruyot ka ba? Ganun. Ng supervisor ko or yung boss ko dahil nagkamali ako. More likely or most likely or i-guide ka pa nila kung paano yung gawin ng tama, ganun. Or kung bakit ka nagkamali, ganun. Never ka nilang sasabihan ng ganong word. Kasi hindi naman kasi tamang sabihan ng ganon ate ko. Para ka naman so ayun. Yun lang. I'm healing, I'm alive, and para ka namang mamamatay ate ko. I'm alive. Pero ayun. If maging okay na talaga ako, I think araw-araw ko na naman kayong or araw-araw na naman ako mag-video. So yun. Sobrang unmotivated ko lang kasi talaga this past few weeks na ata, 2 weeks na ata akong hindi nag-video eh. So ayan, pero kiribum-bum pa naman ang aking heart and ng mind. So yun, that's it for today, and sana spread some kindness, spread some good words to everyone and anyone, irregardless sa gender, age, religion, beliefs, and anything in this world. Pala. Today is November 12, Wednesday. Bye-bye.